Ito po ang magiging topic natin for today. Pag-amin ng magpinsan sa ghost projects. Grabe. Ako po ay nakikiramay sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Nako, eh, nag, nagluluksa po. Nalulungkot po ang buong Pilipinas. Papag-usapan natin yan maya-maya lang. Pangalawa, first agenda ni Boying. Ipakulong si Cheese Escudero, Cayetano, kasama si BP Sara. Pambihira. Pangatlo, Diskaya, handang ituro ang magpinsan. Ako po'y nakikiramay sa lahat po ng walang agenda, sa lahat po ng talagang gusto lang masolusyonan ang itong problema ng bansang Pilipinas, yung walang halong pamumulitika. Grabe na po. Pero meron po akong sasabihin good news sa inyo. Mamaya, konti lang po. Bagamat tayo ay nagdudusa, tayo ay parang nagraramay ngayon, no? Naglalamay. Malapit na po. Malapit na. Mamaya pag-uusapan po natin yan, ha? Huwag po nating kalimutan, i-like nyo po agad itong vlog na ito. At sana po, i-press nyo din yung notification bell nang sa ganon, tuwing ako ay may vlog, sana po masamahan ninyo ako. Ako po ay nagbablog 2 to 4 videos a day. So sana masubaybayan nyo po ito, okay? Huling hirit po. Doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na to, baka naman po pwede paki-check nyo, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe po kayo dito sa channel na Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, pag-usapan natin. Bida na naman si Boying. Alam naman natin, ito si Boying, nuknukan ng hilig sa presscon, nuknukan ng hilig sa camera. Simula nang naging SOJ to, tuloy-tuloy na po ito. Napahinga lang nung nagkasakit. Pero heto na naman po, si Boying Rimulya, pag-usapan po natin siya. Bago pa man italagang ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya, natunugan na raw ito ni Senador Amy Marcos. Si Senator Amy ang nagsampa ng kaso kay Rimulya, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nag-tumbling ang ombudsman, nag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad, lahat baseless. Alam mo itong ombudsman? Actually, hindi lang ombudsman. Yung buong gobyerno natin, nagtatumbling. This is a circus. We belong to a circus government ngayon. Parang ang mga politiko natin, clowns. Isipin mo, may demanda to si Boying. Politiko ito si Boying. May mga hinawakang posisyon yan at alam naman natin, gagamitin na naman ang posisyon. Tapos, kinidnap nito si PRRD. This is the same person na ginawa ninyong ombudsman na may mga demanda. Tapos, wala lang, hindi pinansin. Actually, meron pa nga demandang kaisa yan, pinadidisbar pa yan sa Supreme Court. Hindi na inantay. Talagang nilagay ng ombudsman si Boying. Talagang nakakalungkot po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Pagkatapos mag-issue ng clearance, talagang kinakana ng todo-todo. Tandaan po natin, ito si Boying, this is the same person na sinabi niya hindi niya papapasukin ng ICI. And yet, pinapasok. Anong aasahan natin sa credibility nitong si Boying? Sana man lang, kung talagang siya ay malinis, inantay muna. Diba? Hindi, fast forward din ng ombudsman Senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Hindi lang yan ha. Ito po, ito ang nakakatakot dyan. This shows that they are really desperate na paalisin at hindi makaupo itong si BP Sara. Hindi nagtagumpay yung impeachment. So ang plan B nila, ipakulong talaga to si BP Sara. At iyan ay mismo galing kay Amy. And I believe her.
Pero ang nakakatakot dyan, yung Plan C. Kasi kung hindi umubra itong Plan B nila na maipakulong si BP Sara through the ombudsman, makapangyarihan po yung ombudsman, ha? Alam naman natin, magic lang yan. Ha? Maghahanap lang ng butas kay BP Sara, tapos ito namang media, ipuputok din nila, no? Pero andyan ang taong bayan eh. Sumisigaw ang taong bayan. Kaya bagamat nakaupo na si Boying, alam mo ang pag-asa talaga dito, kayo po. Kayo pong mga manunood. Ilabas ninyo, isigaw nyo sa inyong social media ang hindi nyo pagkagusto sa ginagawa ng gobyernong ito. Pero kung sakali man, makinig sila sa social media, maramdaman nila ang hagupit ng taong bayan at hindi magtagumpay yung Plan B na ombudsman, ang nakakatakot dyan, yung siniwalat ni BP Sara yung Plan C. Yung papatayin siya. Remember this, sinabi na po ni BP Sara, pinapapatay siya nung tatlo, si Bongbong Marcos, si Tambaluslos, at si Lisa. Kitang-kita naman natin, dumudugtong. May possibility ba na totoo yung sinasabi ni BP Sara? Very, very, very possible. 99% possible. Dahil sa nangyayari ngayon, nakikita nyo, talagang, alam mo, sagad na po, bastusan na pong nangyayari. Before, kumbagat sa parang itinatago pa eh. Di ba? Parang dati before abortion, parang tinatago pa. Yung kabaklaan, tinatago pa. Ngayon, hindi na. Talagang pinaglalaban pa. Parang ganito pong nangyayari. Dito, tinalikuran na nila batas. Minadali nila ang pangyayari. Wala na silang hiya kung anong tingin ng taong bayan kung bakit pinili si Boying o hindi. Wala na silang ganun. Basta sa kanila, ang importante, kaya naming gawin. Pag kaya naming gawin, whether hindi siya maganda tingnan, whether unethical siya, whether illegal siya, basta kaya nating gawin, gawin natin. Let's do everything. Ma-eliminate si BP Sara. Planchado na ang lahat. Ito, totoo siya sabi ni Amy. Planchado ako, naniniwala ako doon. Ito namang JBC na to. Wala din kayong kwenta. Parang, kitang-kita eh. Parang palabas. Talagang ginago Pilipino rito. Itong pagpili kay Boying, lantarang panggagago sa mga Pilipino. Naninindigan naman ng Malacanang sa pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Hindi raw ito para tugisin ang mga kalaban sa politika. There's always a process and a very Teka muna. Bongbong Marcos, bakit hindi ka ngayon nagtatago sa palda ni Claire? Nagtatago ka ngayon sa pantalon ng kalbo. Kung hindi ka nagtatago sa babae, sa palda ng babae, nagtatago ka sa kalbo. Ba't ito nagsasalita? Hoy, baka magselo si Claire sa'yo. Ha? Oo, sa kanya lang. Ano kayang purpose, no? Bigla ka sumulpot dyan. Oo, siya yung secretary, pero alam naman natin si Claire ang epal ng epal, eh, di ba? Bakit patungkol kay Boying? Ikaw umepal. Asan si Claire? Ha? Ano? stringent process required under our Constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no. Anong process? Ginago nyo Pilipino, anong proseso? May demanda, biglang nawala. Di ba? Tapos nireklamo pa yan na pinapadisbar bilang abogado. Di ba may bago yung ulit na reklamo? Anong proseso sinatabi nyo? Baka yung proseso na ibinabanggit mo, yaan yung binabanggit ng taong bayan ngayon. Ano yun? Yung proseso na ginamit doon sa anak niya na nahulihan na nagpadala ng droga. Di umano. The same process. Napadalahan yung anak niya ng droga, tinanggal yung PIDEA chief, tapos yung sa anak niya, naglahong parang bula. Is that the same process na ginamit ninyo sa pagpili dito kay Boying?
Kasi yan po ang sigaw ng taong bayan eh. Can we blame them? Tingnan ninyo ang social media ngayon. Yan ang nilalabas. Anong nangyari dun sa anak niya? Anong proseso sinasabi ninyo? He was vetted by the JBC, and Isa pang ano yan, JBC. Diba nag-iisip ba sila? Kaya nga irereklamo ni Marcoleta to eh. Isipin mo, Secretary of Justice, Justisya. Sabi pwedeng i-bend yung law. Tapos gagawin mong ombudsman na sang-ayon, baluktutin ang batas. Yan, exactly ang nirereklamo ni Marcoleta dyan sa JBC. Saan ka naman nakakita ng ganun? appointed by the president. So I don't believe there is basis to that concern. At the end of the day, after the president received Yan yung honestly tell na hindi gagamitin ito sa pangharang kay Sara. Di ba? Kaya mong sabihin yan? Hindi ka makukonsensya? Pustahan tayo anong mangyayari. Hindi, sa akin lang to. At 1 milyon, 10 milyong Pilipino, eto sigaw, eto ang sinasabi nila. Including Amy Marcos. Ipakukulong si Sara. Yan ang end goal dyan. Kaya mong itanggi na hindi mangyayari yon? Bulain mong lelong mong kalbo. the recommendation from the JVC, it's still the decision of the president. Ang Liberal Party umaasang hahabulin ni Remulla ang mga korap. Nakabantay daw sa mga kilos ng bagong ombudsman. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon naniniwalang mapapatatag ng appointment ni Remulla ang pagkakaroon ng accountability. Ano? Pagganyan-ganyan ka pa. Diretsuhin nyo na. Nahiya pa kayo eh. Di ba? Oh, katayin nyo na. Katayin nyo na si Sara. Pinahaba-haba ninyo. Yan, yung statement mong yan, isa lang ibig niyang sabihin. Oh, katayin si Sara. By hook or by crook, kailangan ma-eliminate si BP Sara. Hindi yan dapat maging presidente. Lalo sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Isusumite raw nila sa ombudsman ang Ano lahat ng transcripts. Pwede bang magmura? Na yung mga sangkot sa flood control? Hindi mo nga mabanggit si Tambi. Tuta ka ni Tambi. Ay isipin mo, anong agenda nila? Do you honestly believe? Kayo sige, kayo mga bakabongbong dyan, kayo makadilawan. Sa tingin ninyo, hahabulin ba nila si Tambi? I don't think so. Pustahan. Hahabulin nila si Sara. Ang problema natin nasa baha. Ang hahabulin niyan si Sara. Huwag nga kayong plastic, Ridon. Control. Isusumite raw nila sa ombudsman ang lahat ng transcripts, dokumento at mga ebidensya ng kanilang hearing. Agad namang kinundina ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang bagong posisyon ni Remulla. Pero dahil sa dami raw ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng tulong para mapagtakpan daw sila. Ito eksakto to sinabi ni Pulong ha. Mockery of our Constitution. Sa Tagalog, pangbababoy ng ating batas. Ganun kasimple yan. Wala na silang pakialam. Wala nang batas-batas. Kung kayang palusutin at kaya natin, kahit nakakahiya. Kaya nga naglalamay ang bansang Pilipinas sa nangyari ngayon. Pero meron lang akong gustong ikwento saglit. Okay lang ba? Dahil, alam mo, ako naniniwala dahil sa kasamaang nangyayari ngayon, it really shows na pagko-connect natin na mastermind si Marcos at si Tambi. Yung paglagay kay Boying, in my opinion, yaan ay pag-amin nung magpinsan bilang mastermind. It's a desperation act. Dahil sa sobrang laki ng baho,
kailangan na silang gumawa ng kahit sobrang nakakahiya. At yan yung paglagay kay Boying. Ako naniniwala ako doon. Sa aking experience, siguro kahit kayo na-experience nyo na, kung meron man akong success sa buhay, it always come after my greatest depression. Yung talagang sagad na sagad ka na. Ako naniniwala ganito mangyayari sa Pilipinas. Yung sagad na ang taong bayan. Puputok na yung taong bayan. And they have no option. Sabi nga ni Kiko Barsaga, we have no option anymore kung hindi people power. I believe Kiko Barsaga. Kailangan isigaw na natin yung ating damdamin. Wala po ito. Consider it. Hindi iimbestigahan si Bongbong. Hindi iimbestigahan si Tambi. Si BP Sara ikukulong. Yan na yun. At kitang-kita nyo naman siguro, yung script, yung ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon is parang pelikulang o parang telenovela ng Pilipino. Kasi simula pa lang, alam mo na ang katapusan. Kahit manood ka ng pelikula na yan, nagsisimula pa lang, tapos pumunta ka sa CR, bumalik ka after 30 minutes, yun pa rin. Alam mo na kung anong katatapusan. Same thing dito. Do you expect Boying imbestigahan si Tambi? Do you expect Boying imbestigahan si Bongbong Marcos patungkol sa flood controls? Hindi yan. Huwag tayong umasa. Wala po yan. Yan ay kahit na tila pangungutsa na ito sa konstitusyon. Nagbabalita mula sa O next po tayo. Tingnan po natin to. Ituloy po natin yung paglamay natin ha. Bigyan ko ng komentaryo to. Wala raw sisinuhin si Justice Secretary Boying Remulla. Walang sisinuhin. Bilang bagong ombudsman, nangako rin siyang pananagutin agad ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na matagal ng panawagan ng taong bayan. Pangako daw niya na pananagutin ang mga tiwali ng gobyerno. Pangako. Is this promise the same as the promise na hindi nyo papapasukin ng ICI? Di ba? Kaya tayo may problema eh. Sa sinasabi ni Tambi, hindi siya nagnakaw. Sinasabi ni Saldi, hindi siya nagnakaw. Sinasabi ni Bongbong, hindi siya adik. Sinasabi ni Bongbong, hindi siya kasabwat. Sinasabi ni Bongbong, hindi niya alam yung nangyari na ginagawa ng kalokohan ng pinsan niya. Sinasabi ni Sandro, hindi siya kasabwat. Sinasabi ni Sandro, hindi niya alam kung anong nangyari. This is the same person na ilang ulit nagsisinungaling sa atin. And then you will make promises. Is your promises na hindi nyo natupad is the same promises na ginagawa nyo ngayon? Sa kabila ng mga agam-agam, si Justice Secretary Boying Remulla ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong ombudsman. Hindi madali ang daan ni Remulla. Ito si Boying, no? Naalala ko lang, nagkasakit to eh. Pagbalik niya, ayoko siyang husgahan patungkol sa kanyang sakit. Pero, ang paniwala ko sa buhay, pag binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong baguhin lahat, gawin natin. Huwag na tayong gumawa ng kung hindi pa maganda. Pa siya ng reklamo ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalaunan ay ibinasura ng ombudsman. Ngayon, siya na ang tanod bayan. Pangako niya, transparency at accountability. I think it's a necessity that is there. Pangako niya transparency and accountability. Can you make Bongbong Marcos accountable? Do you think you can make Tambi accountable? Are you going to be transparent? 'Di ba? Sabi mo transparency. Bakit hindi nyo silipin ang involvement ni Bongbong Marcos? You're talking about transparency. Bakit hindi nyo silipin ang confidential funds ni Bongbong Marcos? 'Di ba?
Sabi nga ng sigaw ng taong bayan, ba't hindi niyo silipin yung kaso ng anak mo? Pagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan, Ayon kay Remulla, mismong si Pangulong Marcos ang nagbilin na panagutin ang mga tiwaling opisyal. sabi Eh paano ko si Bongbong Marcos yung tiwali? Kayo naman, nagdadrama pa kayo, iniikot nyo naman eh. Alam naman ng mga politiko kung sino, sabi nga ni Chanco, alam naman natin kung sinong nagnakaw dyan sa Congress eh. Diba? Oo, posibleng hindi alam ni Bongbong Marcos yun. Imposibleng hindi rin alam ni Sandro Marcos yun. Tinatarantado nyo talaga mga Pilipino. niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan. Noong naging DOJ Secretary ako, ang una Saan pa kayo nagkasundo, boy? Nagkasundo naman daw sila dyan. Saan pa kayo nagkasundo, ha? Ano pa ang common denominator nyo ni Bongbong Marcos? Sige nga, pakisagot dyan. Anong common denominator ni Bongbong Marcos tsaka ni Boying? Saan pa sila nagkasundo? ang una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Weaponization ng batas. What are you talking about? Tinanggal mo? Wineponize nyo yung Interpol eh. Ginamit nyo yung batas eh. Tapos, dinisregard nyo yung due process. Kinidnap si PRRD daw eh. You're talking about hindi mo, tinanggal mo yung pagpa-weaponize ng batas. Sino namang naniniwala dito sa tao na ito? Baka yung dilaw naniniwala sa'yo. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya Ano yan, sinabi niya na ang trabaho ng ombudsman ay hindi isang kampo ng politika. Pustahan tayo. Sasabihin niya sa dulo, pwede naman magbago. Di ba ganyan na sinabi niya, hindi niya papasukin yung ICI? Pero pinapasok niya, anong sagot niya? Pwede naman magbago ng isip eh. Pero tingnan mo, magbabago ng isip to. Oo. Ang pupunterehin nito si Sara. Si Chis Escudero at si Cayetano, mamaya pag-uusapan natin yan. wala tayong sisinuhin dito. Mabigat ang tungkulin ni Remulla. Hahawakan niya mga kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno, mula administratibo hanggang kriminal. Isusumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang mga ebidensya kaugnay ng maanumalyang flood control projects na posibleng humantong sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Hindi raw papayag si Remulla sa mga taktika ng pagpapatagal ng kaso. Bukod dyan, hahawakan din niya ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggasta ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng OVP. Nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Yan ang agenda nyo. First day mo, ang target si Sara. Di ba? Hindi mo napag-usapan yung binanggit ng mga testigo, si Saldi at si Tambi. Tapos, si Sara ang pinag-usapan. Kitang-kita, diyan pa lang oh. Lumalabas na sa sariling bibig. Sabi nga, malalaman mo ang laman ng puso ng isang tao sa pagsasalita. Hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Pabor din si Remulla sa lifestyle check at sa pagsasapubliko ng SALN ng mga opisyal basta't legal ang proseso. Dinepensahan naman ng Malacanang ang Ay nako, next po, tingnan po natin ito. Ito, pag-usapan natin. Ito yung sinasabi ko ha. Ito na yung pag-asa natin. Nasa dulo na po tayo. Ha? Bagamat tayo ay naglalamay, ito pag-asa natin. They are desperate to protect the king.
Nakahanda na umunong pangalanan ng kontratistang si Curly Discaya, ang isang malaki at maimpluwensyang tao na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Sabi ng abogado ni Discaya, tapos na ang affidavit ito na maglalatag sa papel ng personalidad sa anomalya. Pero ayaw muna siyang pangalanan sa ngayon o kahit sabihin man lang ang katungkulan nito sa gobyerno. Ano ba naging papel ng malaking tao na yun? Siyang architect. Yun, matindi to ha. Anong papel nung malaki? Kasi may ituturo na daw. Handa ng pangalanan ni Discaya. Etong mastermind. Sabi niya anong papel nito? Siya ang arkitekto. It means siya yung mastermind. Eto ako'y naniniwala na ang sasabihin nito ay si Tambi at si Bongbong Marcos. Nakahanda na siyang sabihin. Kasi pag sinabi mong arkitekto, siya yung mastermind. Siya ang nagpaikot. Huwag po nating pansinin. Muna, for the moment, di ko sinasabing pawalang sala. Huwag muna nating pansinin yung mga kontraktor, yung DPWH, yung congressman o yung senador. Yes, kasi idadivert nila tayo doon. Ulitin ko kung sila ay talagang may mali sa kanilang insertions, dapat parusahan sila. Pero ang importante ritong maparusahan ay yung arkitekto at yan yung papangalanan ni Discaya. Hindi po pwede na ang arkitekto ay si Chis Escudero, wala siyang kapangyarihan. Hindi po pwede na ang arkitekto ay si Cayetano, wala siyang kapangyarihan, hindi niya kaya. Hindi po pwede ang arkitekto ay si Marcoleta, hindi nila kaya yan. Naiintindihan? Kasi nililigaw Gusto nila mapunta ang usapin sa mga kontraktor tsaka sa mga senador. At ang tinatarget ng mga senador, yung mga ayaw sa impeachment ni BP Sara. Hindi po pwede na ang mastermind ay hindi si Tambi at saka si Bongbong Marcos. That is impossible. Isipin mo, halimbawa na lang, si Chis Escudero pinaikot si Bongbong. Paano nangyari yun? Si Marcoleta, pinaikot si Bongbong? Hindi. Meron sa taas yun. Lahat po ng Pilipino, unless ikaw ay komunista, NPA, Dilaw, at Bangag. Pero lahat ng Pilipino, yan po ang alam. Yan ang paniwala. Na lahat ng ito? Yun ang alam namin. Paano malaki ang hingi? Malaki. As in, gaano ka? Basta malaki. Kapalit na? Para hindi siya maistorbo sa proyekto. Patuloy raw na Diba? Ano yan basta malaki. Diba? Imposible naman. Yung kay Sandro na lang, imposible na wala siyang alam Diba? Grabe yung nakawan. Hindi naman to parang nagnakaw lang ng kotse. O parang nagnakaw lang ng 50,000. Billion po yung ninakaw. Nagka-insert. Tapos sasabihin ni Sandro, wala siyang alam. That is impossible. Pagtulungan si Curly Discaya sa mga isinasagawang investigasyon. Kaya sana naman daw ay pakawalan na siya ng Senado. Ito ang hiling ng kanyang kampo sa isinampa ngayong araw na petition for the issuance of writ of habeas corpus sa Pasay Regional Trial Court. September 18 pa nakadetain sa Senado si Curly matapos ma-cite for contempt dahil sa pagsisinungaling umano sa hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga flood control project. Until now, nakadetain pa rin si Mr. Discaya despite his full cooperation sa government. Wala na kaming mapuntahan kundi korte lamang. So dumulog na kami sa korte. Para sa GMA Ito, alisin ko muna Alam nyo po, itong nangyari ngayon na ito dito kay Discaya, itong balita na ito, binasa ko yung komentaryo ng mga nung mga nanood. Alam mo, sino sinasabing ituturo ni Discaya? Bilyar. Hindi ko po pinagtatanggol si Bilyar. Pero alam nyo, it shows na malaki talaga ang trolls nitong sila Tambi. Kasi hindi naman si Bilyar
ang mga pinagtuturo ng mga witnesses. Hindi naman nakatuon ito kay Villar. And yet, mga komentaryo, ang lakas po ng trolls ngayon. Sa pagsabog ng baho ni Tambi, very active sa comment section yung mga trolls. Kasabay, parang imposible. Tapos, iisa sila nagtono. 'Di ba? Ngayon, si Villar. Hindi ko sinasabing walang kasalanan si Villar, hindi. Pero nililigaw nila. 'Di ba? Sabi nga, ang isang tao, kung may kakayanan, bigyan mo siya ng good para maalis siya sa focus sa best. Ganyan nangyayari ngayon. Fino-focus tayo sa bubuwit. Para yung mastermind, tuloy ang pagnakaw. Ano? Tingnan ninyo, just observe the trolls. Parang, ganito na kababa ang mga Pilipino? Ganito kabobo mga Pilipino? Hindi. Alam naman natin, ang daming ang vloggers na binayaran ng mga yan. Di ba? Hindi mga political vloggers, Hindi sila makahanap ng political vloggers, hinahanap niya nasa mainstream. Yung hindi politika ang topic. Next po, tingnan natin to. Bigyan po natin ng komentaryo itong post ni Tiglaw sa kanyang Facebook. Sabi niya, certainly not Saldico. 99% feared Romualdez and Marcos. Freeze orders for everyone except Romualdez. Ito po kasi ang nangyari. Gusto nila i-freeze lahat ng account. Pero yung binanggit na si Saldi at saka si Tambi, hindi nila ma-freeze. Si Saldi ata na, ewan ko kung na-freeze na, pero si Tambi, for sure hindi. If AMLAC can freeze thousands of accounts based on audit trails and COA reports, why has it not affected on sworn testimony that can literally reach Romualdez's doorstep or on Escudero's Senate statement that Co could not have acted without Romualdez go signal? Ito yung sinasabi kasi nga sinabi sa statement ni Cheese na ang itinuturo si Tambi. Bakit tayo napupunta sa iba? Basahin ko yung statement ni Cheese, Escudero Senate speech revealed that DPWH district engineers admitted under oath that they were pressured from above to sign off or on non-existent projects. Yung mga DPWH, pinilit lang mag-sign. Yan po ang sinigaw ni Cheese Escudero. If the engineers feared their directors, feared the DPWH leadership, and the directors and feared the DPWH leadership, Escudero asked, then who in the house was everyone afraid of? Yun. Sino pa ba? 'Di ba? Kung hindi si Tambi, kasi pinilit lang ito magpupumirma. Sinong kaya may power ng ganun? 'Di ba? Pirmahan nyo yan. Kahit walang project, basta pirmahan nyo yan DPWH. Kaya ba ni Tambi yan? Ay kaya ba ni Villar yan? Kaya ba ni Saldico? Kaya ba ni Cheese Escudero yan? Kaya ba ni Marcoleta yan? Hindi. Nandiyan. Kanino takot yung mga yan? Sino may hawak ng pera? Si Tambi. Sinong pumipirma? Si Bongbong Marcos. Sila yan. Kaya nga ba't hindi pa na-freeze yung account? Kaya binanatan to si Cheese Diba? Siya ang hinahanapan ng butas. Kaya Cheese, relax ka lang. Kasi alam natin, sa Pilipinas ngayon, pag ikaw na po-promote, ginagawa kang ombudsman. Pag ikaw na po-promote, ginagawa kang Senate President. Pag ikaw na po-promote, ginagawa kang Blue Ribbon Chairman. Pag ikaw na po-promote, ibig sabihin, tuta ka. Hindi ka nagsasalita ng totoo. Pero pag ikaw binabanatan, sinisilipan, pati asawa, katulad ni Marcoleta, pati si Cheese, ganyan din ang ginawa. Ibig sabihin, ganyan din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawa nila kay PRRD. Kasi sila yung nagsasalita ng katotohanan. Bagamat kayo nagsasaper ngayon, nakikita naman ng taong bayan yan
'Di ba? Hindi kayo natakot. Kaya ang respeto kita nyo. Alam nyo kung ba't na galit ito kay Cheese? Itong gobyerno natin? Dahil dun sa lintik na fourth win na yan, fourth win. Dahil gusto talaga nila masipa si BP Sara. Kaya lang, nanindigan si BP Sara ay si Cheese Escudero na may mali dito, may problema, i-discuss muna natin to. Nagalit sila kay Cheese. Kaya isusunod nila si Cayetano eh. Bakit? Isa pa yung nakipaglaban eh. Di ba? Diyan sa impeachment ni BP Sara, ganyan po talaga ang gagawin nila. Pag ikaw nagsalita, hahanapan ka ng butas. Kaya yan ay parang chilling effect. Gusto nila manahimik ka lang. Tahimik ka lang, diyan ka lang sa isang tabi. Huwag kang magsasalita ha. Huwag kang magsasalita, Cheese. Huwag kang magsasalita, Marcoleta, Cayetano. Tahimik lang kayo. Gayahin nyo si Tito, Tuta Soto. Gayahin nyo sila, Lacson. Binabanatan yung mga buitre. Ganyan ang gusto nila Bongbong Marcos. Pero kalma, matatapos din to. Ha? Hanggang kailan na lang. Yung baho, kahit itago mo, aalingasaw yan. Next po. Ito pa isang patunay na talagang ikukulong eh. Itong mga ito. No, sabi ni Kiko Barsaga, with Remulla as the new ombudsman, the Marcos administration will be able to freely imprison those against Romualdez like Marcoleta, Cayetano, and Chanco. People power is the only path to justice. Now, mga kababayan ko, I exactly believe kay Kiko Barsaga on his statement. On that statement. Wala na tayo eh. Ipakukulong na yan. Hindi lang yan, pati si Cheese, pakukulong. Sino ba bang pumapalag dyan? Di ba? Yung mga nag-fourth with, yung lantarang hindi pumirma para sa impeachment, yung lantarang binanggit si Tambi. Alam mo yung pagkakalagay kay Boying? Ha? Yan po ay talagang ibig sabihin nasa dulo na sila. Alam nila sila na yung kasunod. Kaya nga, eto na tayo mga kababayan ko. Ginawa na ng mga senador, na matitinong senador, na may mga matitinong congressman, sila Chanco, sila Kiko Barsaga, Cayetano, Marcoleta, Cheese Escudero, sino pa ba? Sabihin na natin, pati si Amy. Part na po natin. Anong gagawin natin? Pag talagang kinulong itong mga ito, ikulong si BP Sara o patayin si BP Sara, pinapatahimik eh. Wala na tayong option but people power. Okay? Gawing legal ha, hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng kalokohan. Yung freedom of speech, isigaw natin sa ating social media. Yung ating nararamdaman. That is one form of people power. Magtulong-tulong po tayo. Kaya nga si Lacson nag-resign eh, di ba? Dahil naramdaman niya yung ating sigaw ng taong bayan. So pag talagang itodo pa natin, yung pagkakalagay talaga kay Boying dyan as ombudsman, pinapatahimik. Di ba? Una, pinatahimik ng Quadcom, Tricom ang vloggers. Hindi nila mapatahimik. Ang pinapatahimik naman ngayon yung mga politiko. Dahil yung mga politiko, they have inside proof. They have experience, personal knowledge doon sa nakawan. Nasa loob yan eh. Alam talaga nila kung sino yung magnanakaw. By putting Boying dyan, pag ikaw ay meron kang konting kinakatakutan, may demanda ka, o may kinakatakutan ka, siguro may nagawa kang masama before, o
posibleng nagulimbat pero kaunti. Unlike yung katulad dito ngayon nila, billions. Ang gagawin mo, tatahimik ka na lang. Kasi na-empowered si Boying, sisilipin nila. Kita niyo ginawa kay BP Sara. Sinisilip yung 150 million na confidential funds ni BP Sara. Samantalang hindi nila makita yung limpak-limpak na salapi na times 10, times 20, times 100 na confidential funds ni Bongbong Marcos. Ganon ang sitwasyon ngayon. Sisilipan ka. So buti pa, kayong mga politiko, alam naming may alam kayo, tumahimik na kayo dahil si Boying nakaupo. Dahil pag ikaw pinersecute niyan, tapos ka agad. Oh, alam naman natin. This is public knowledge. Bata ni Bongbong Marcos yan. Di ba? Next po. Gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinabi ni Tito Soto. Sabi niya, kung mayroon mang marumi, bakit natin idadamay ang malilinis dun sa marumi? Ang pinagkuhanan niya na ito yung kanyang statement regarding dun sa snap election na binanggit ni Cayetano. Okay? Pag tiningnan mo at face value, maiisip mo, may punto si Tito Soto. Kung mayroon mang marumi, bakit natin idadamay ang malilinis dun sa marurumi? Kung titingnan mo lang, di ba? Oo nga naman. Bakit? Ba't mo idadamay? Sila yung nagnakaw eh. Idadamay natin lahat ng senador, lahat ng congressman, presidente, vice president, lahat damay magre-resign. Tapos magka-snap election. Dinadamay yung madumi. Ay malinis sa madumi. May punto. Pero alam nyo, ito masasabi ko. Kasalanan din ng mga malilinis na tahimik. Kasi, ang dami ngayon na malilinis pero tuta. Yung iba, hindi man nagpakatuta, tahimik. Alam mo yung responsibilidad mo sa gobyerno na pag may alam kang mali, dapat magsalita ka. Sinumpaan yan eh. Ikaw ay magsisilbi sa taong bayan. Ganyan din dapat ang pulis at sundalo. Pag nakikita kayong mali, dapat nagsasalita kayo. Pangit na nga yung tumatahimik kayo at pinipikit ninyo mata ninyo sa nakawan. Mali na nga yung pinipikit ninyo ang mga mata nyo sa mga abusado sa gobyerno. Mali na yun. Pero all the more, hindi lang pinipikit nung iba, pinagtatanggol pa. Nagpapakatuta pa. Nililigaw pa ang investigasyon para hindi umabot dun sa kataas-taasan. Nililigaw kung saan papupunta yung pagnanakaw para yung mastermind na magnanakaw ay hindi matumbok. Hindi ibig sabihin, malinis ka, tama ka. Pag hindi ka nagsalita, madumi ka rin. Duwag ka eh. Alam mo yan. Ayaw ng Diyos ang duwag. Pag may mali ka, pag may alam kang mali, all the more, huwag niyong iligaw. Diba? Kahit malinis ka. Tingnan nyo. Alam naman kung sinong mastermind, ilan na nagsasalita. Tanong, sino mas marami ngayon? Yung nagsasalita o yung mga duwag? Na senador, na congressman? Diba? Aasa tayo sa ganyan? Damay-damay na. Importante, masolusyonan natin itong bahana ito. Itong nakawan sa gobyerno natin. Pahirap eh. Ang dami palang pera ng Pilipinas. Pero hindi umaasenso dahil sa mga magnanakaw, dahil sa mga komunista, dahil sa mga adik, at dahil sa mga politikong nagpapanggap na malinis o malinis man, duwag naman. Ayaw magsalita. O wag pong kakalimutan, i-like po nyo itong video na ito, itong vlog na ito. At sana po, sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Subaybayan nyo po lahat ng mga ilalabas nating vlogs at magfo-focus po tayo sa mga napapanahong balita. Maraming salamat po. God bless everyone.